Sa book of Mateo chapter 4 verse 4. Ito po mga kapatid ay familiar po sa atin. Kaya nga sabi sa Mateo 4 verse 4, lahat tayo magbabasa. Sige, sabay-sabay po tayo. Ngunit sumagot si Jesus. Sige, basahin natin. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagbubula sa bibig ng Diyos. Muli ng Panginoon, kumain mo yung katabi mo, sabi ko sa kanya, Happy Valentine. Happy Valentine's. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Mga kapatid ko sa pananampalataya. Good morning po sa ating lahat. From Jesus Christ, Church Love, above all. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Musta po tayo? Masaya pa ba tayo? Nakakaraos pa ba rin pa tayo, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, nakikita ko naman, hindi po tayo nagugutom kasi ang lulusog natin. Amen. Ang sisigla natin. Tumataba tayo, mga kapatid. Amen? Pero sabi nga, maraming nakakita sa akin, pumapayat. Pero alam ko, mga kapatid, lumulusog ang aking spiritual. Alam niyo, mga kapatid, napakabuti lagi ang Panginoon sa buhay po natin kasi hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Alam niyo yung pag-awit natin ng Hallelujah, kahit na ikaw mismo, experience mo magbanggit ng Hallelujah 100 times, mararamdaman mo yung presensya ni Lord. Kasi ang Hallelujah, wala pong translation po yan. English, Tagalog, Ilocano, wala pong translation. Ang Hallelujah, para maunawaan po natin, the highest praises to the Lord. Amen po? Kaya pag nagbigkas ka ng Hallelujah 100 times, susunod yan, magsalita ka ng iba't ibang wika. Tatandaan po natin, kaya ang pagbanggit ng Hallelujah, huwag natin biro-biruin. Mayroon po tayong mga na-experience po na sinasabi nga patuto ng mga elders po ng mga nakaraan na mayroon daw mga kapatid na isang tao. Di ba? Isang tao, ito yung patuto nila na noong time daw na nakikita sila at umawit sila, sabi nila, dattawan na yaglakot tilaya, kung gunada. Biniro-biro nila yun, mga kapatid. At isang araw, mga kapatid, natusok ng layalay. Ganun po katindi pag gumanti ang Panginoon. Kaya yung mga bagay na ginagawa natin sa Lord, yung papuri natin, yung mga ginagawa natin sa pag-worship kay Lord, huwag natin biro-biroin. Huwag natin gamitin ito sa walang kabuluhan, kapatid. Amen po? Ang pagpuri kay Lord, banal po. Tatandaan po natin, yung pinanggit mo lang na Hallelujah, napakabanal po yan. Kaya huwag natin biro-biroin. Biblical naman, in 10 Commandments, huwag natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang ibig sabihin kung anong ginagawa na ito, dahil yung papuri natin kay Lord, hindi natin gawing biro-biro po. Kaya yung paglilingkod mo, wag mo rin biro-biroin, mga kapatid. Kasi pag biniro-biro mo paglilingkod mo, sabi ko nga sa inyo, matulog na lang po kayo. Wala kayong mapapala. Pumunta kayo dito, hindi na pilitan, pumunta kayo dito para kay Lord. Nag-effort kayo, namasahe kayo, nagsakripisyo po kayo dahil kay Lord, mga kapatid. Lahat ng bagay, nandito po tayo dahil sa Panginoon. Tatandaan po natin. Kaya nga, sabi niya, kung sino man ang nais sumunod sa akin, itakwil niya yung kanyang sarili. Ang inong ibig sabihin niyan, ang dami tayong gagawin sa oras na ito, di ba? Magtrabaho, magluto, pero tinakwil natin lahat yan. Alang-alang sa Panginoon. Kasi ito, mga kapatid, yung araw na ito, hindi mo na mababalikan. Ito po, February 8, 2026, hindi mo na ito mababalikan. Sabihin mo, kapit, babawi na lang ako, hindi mo na mababalikan ito kasi yung araw na ito, isang araw lang na tinakda ng Diyos. Sabi ka kanina, minsan lang mamatay ang tao kasi bukas hindi mo alam kung buhay ka pa. Tignan nyo nangyayari po ngayon sa Spain, 40 kilometers nagkaroon po ng wildfire. Ano po nangyayari po ngayon? Yung iba ayaw maiwan yung bahay nila. Kaya nangyari, pati sila nasunog po. Ganun po katindi kasi panahon po ni Lot. Yung asawa niya, hindi niya maiwan yung kayamanan. Anong nangyayari sa kanya? Naging haliging asin. Tayo mga kapatid ko, ano yung iniwan natin ngayon? Di ba? Ang dami nga tayong trabaho. Yung iba may trabaho po ngayon. Mayroong hanap buhay ngayon. Pero ano po ang pinili? Ang Diyos pa rin.
Kasi alam natin, ang Diyos nagbumulan lahat ng bagay. Kaya nga, sabi nga, hindi lang nabubuhay at tinapay ang tao. Ang ibig sabihin yan, amen po, hindi ka lang kain ng kain para mabuhay, kundi ang bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang ibibig. Kailangan din natin ng spiritual food. Diyan pa ba kayo? Kumakain yung ating laman, pero kailangan pakainin din natin yung ating kaluluwa. May tatlong bagay po ang isang tao. Ano po yun? Body, soul, and spirit. Amen po? Kaya tayo po mga kapatid ko, kailangan natin yung pakainin yung ating kaluluwa. Ang pagkain ng ating kaluluwa is spiritual food. Ano po yun? Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. In the book of John, mga kapatid, chapter 4, kung di kakamali, yung sinabi niya doon, pag kumain ka ng tinapay, ito po yung salita ng Panginoon, kailanman hindi ka na magugutom. Pag kumain ka na, uminom ka na ng tubig, na ito ay walang iba kundi salita ng Diyos, kailanman di ka na mauhaw. Kaya mga kapatid ko, ang kailangan natin bilang mga bilang mga lingkod ni Lord ay makinig ng salita ng Panginoon. Paano tayo kumain ng mga salita ng Diyos? Makinig, manalangin, mag-meditate, bumasa, di ba? Pag ikaw daw ay bumabasa at nagme-meditate, nakikinig, pinapakain mo yung kaluluwa mo. Sabi ko nga sa inyo, tataba nyo mga kapatid. Amen. Ngayon, kumustahin ko naman yung spiritual nyo kung mataba din. Anong ibig sabihin niya? Pag mataba yung ating spiritual, mga kapatid, iyon ay masasabing napakatapat natin sa Panginoon. Kasi yung mga kapatid, sa ating binasa na hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Kaya punta po tayo sa ating topic, mga kapatid.